Muling nagsagawa ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee pero sa pagkakataong ito, nakatutok ang komite sa aligasyon ng irregularidad sa Letters of Authority. Ito po yung LOA ng Bureau of Internal Revenue o BIR. At sinasabi po rin yung mga LOA na yan ay nagbibigay sa mga revenue officer ng kapangyarihan na suriin at i-audit yung mga books of account ng taxpayer upang matukoy ang kanilang tamang pananagutan sa buwis. Yan po daw ay nagiging tulay ng mga, para itong mga taga-BIR po ay gumawa ng katiwalian. Paliwanag naman na liderato ng BIR, nagpatupad na sila ng reforma para matigil ang umunoy money-making activity sa pamagitan ng paggamit ng LOA. Kunin natin ang live report ni Mian Corbera. Mian? Alex, idinetalye nga ng mga senador ang umano'y ginagawang pangaharas ng ilang mga taga-BIR para sa sapilitang pagbayarin ng buwis ang ilang mga negosyo. May mga negosyante raw na 4 na beses na isinasailalim sa pagsusuri ng BIR kung saan ang kinokolektang buwis mas malaki pa raw sa kanilang kinikita. As I mentioned, Sinimula ng busisiin ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y nangyayaring katiwalian sa Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng Letter of Authority sa mga negosyante. Ang LOA ay nagbibigay sa mga revenue officer ng kapangyarihang suriin at i-audit ang mga book of accounts ng isang taxpayer para matukoy ang kanilang tamang pananagutan sa buwis. Sa pagdinig ng Senado, inisa-isa ng mga senador ang mga umano'y pang-aabuso at modus na ginagawa ng ilang taga-BIR. Kapwa sinabi ni na Senator Erwin Tulfo at JV Ercito na ginagamit ang LOA para manakot at mangharas ng mga negosyante. The misuse and abuse of the Bureau of Internal Revenue's Letter of Authority and Mission Orders. Instruments that by law should protect the integrity of our tax system, but which have reportedly become tools for harassment, coercion, and worse, extortion. Nag-i-issue umano ng multiple LOA sa loob ng 1 taon at pinapalobo umano ang halaga ng babayarang buwis kahit wala itong basihan. Isa sa tinukoy ng mga mambabatas ang paniningil ng 13 million pesos tax sa isang negosyante samantalang ang kanya lamang gross sales umabot ng 12 million. Ang report po sa atin ay nag-offer, halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila, na isettle ang LOA sa halagang 400,000 all-in. Dahil hindi sila pumapayag sa hinihinging lagay, naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon o 13 million pesos. At nakakapagtaka raw dito dahil ang gross sales lang ang nagnegosyo ay 12 million pesos. Hindi pa nababawas sa expenses pero mas malaki pa ang assessment kaysa mismong kinita. Pero ang mga kawawang negosyante hindi raw makapagreklamo. The very instrument meant to ensure lawful tax compliance is being weaponized for corruption and extortion. Sa halip na tulungan natin ang ating mga kababayan na lumago ang negosyo, ginigipit pa ang pinagkakakitaan. Takot din po ang ating mga kababayan na magsumbong sa BIR offices dahil sa pangamba na mas lalo sila pag-iinitan at gipitin. Depensa naman ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, nagpatupad na sila ng reforma para matigil ang money-making activities sa pamamagitan niyan ng paggamit ng LOA. Kabilang na dyan ang pagsuspinde sa paglalabas ng LOA at pagsuspinde sa mga field auditors habang iniimbestigahan pa ang issue. Specific provision that said you can only audit a taxpayer 2 consecutive years. Kung gusto mo siya i-audit ng 3rd year, kailangan sabihin mo na may fraud. May discrepancy ng malaki, no? Tsaka yung assessment mo malaki. Kasi kung hindi malaki, tatanungin ka, bakit yan ang pinili nyo? Ang dami-daming ibang taxpayer. Bakit siya ulit? Ang liit naman yung kinokolekta nyo. Para kay dating BIR Commissioner Kim Henares, noong siya ang BIR Chief, hindi pwedeng ma-audit ang isang negosyo o taxpayer sa loob ng 3 magkakasunod na taon. Ginagawa lang daw ito kung talagang mapapatunayang may pandaraya. right now po,
when it comes to the issuance of letters of authority by the regional directors, meron po silang absolute authority to issue letters of authority, and hindi na po ito umaakyat sa commissioner for approval or prior clearance. So that is one area that we are looking at. Before the regional directors can issue letters of authority, they would have to clear it first with the deputy commissioner or with the commissioner. Kailangan po mag-submit sila ng justification kung bakit mag-i-issue sila ng letter of authority or why this particular taxpayer should be submit. Sa susunod na taon itutuloy ng Senado ang investigasyon, pero ang problema, nabura umano ang mga detalye sa Electronic Letter of Authority Monitoring System. Sabi ni Senator Ping Lacson, dapat itong i-reconstruct dahil kung hindi, malinaw na nagkaroon talaga ng irregularidad. Hindi yun. Yung PAN is the preliminary assessment, diba? Tapos merong final. Tapos i-compare mo doon sa O5, O6, yung form na final, yun talaga yung binayad kasi sa bangko na yun. Pag yung kanina sa example, kung halimbawang 20 million nasa PAN, tapos 20 million pa rin sa FAN, no, yung final, tapos biglang naging 4 million, red flag talaga yun. Yun ang nabura, yun ang sinasabing nawala ng laman yung dating ELAM, whatever that is, na nag-evolve na siya into IRIS, nag-iba ng system. Alex, sa pagdinig kanina, walang negosyante ang humarap sa investigasyon. Pero sabi ng mga senador, may kopya sila nung mga reklamo ng mga negosyante. Sa susunod na taon, nakatakda namang ipatawag yung mga tax collector ng BIR at iba pang opisyal nito na nagsuri dun sa mga buwis itong mga negosyante, Alex. Okay, Mian, inaamin ba ng BIR kahit na yung mga noong pang mga commissioner na ito ay matagal nang ginagawa, kumbaga kalakaran nito? At nabanggit rin ba na ito ay tila may kakuntsabahan sa pagitan ng mga taga-BIR at ng taxpayer? Alex, aalamin pa yan ng Senado, pero ang sinasabi ng mga senador na nakatanggap ng reklamo ng mga negosyante na mayagpag ito noon lamang magsimula ang Marcos administration, na mayagpag din daw yung pangolekta ng sobra-sobrang tax simula lamang noong nakaraang taon o 2024 hanggang ngayong 2025. Kaya umaaray na yung mga negosyo dahil daw sa napakalaking buwis na kinokolekta sa kanila nitong mga taga-BIR. So dito ba sa gagawin pang mahabang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, merong bang mga personalidad na mula sa BIR ang makakasuhan at matatanggal sa serbisyo? Yan ay kapag, Alex, naipatawag na yung lahat ng mga opisyal. Ang tinutukoy kasi ni, halimbawa si Senator JB Ercito, meron daw sa Lawag, nagpadala ng reklamo sa kanya. Kaya sa susunod na hearing, sa susunod na taon, ipapatawag itong mga taga-BIR sa Lawag para pagpaliwanagin dito sa reklamo ng mga negosyante. Okay, maraming salamat sa iyo, Mian Corvera. Mata natin, dyan po sa Senado.